thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa araw na ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay yung verse 10. Ganito po ang sinasabi: kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Naranasan niyo na po ba ang pagsabihan o pagsalitaan ng inyong mga magulang o ng inyong ama ng ganito? Wala kang kwenta. Ang hina mo talaga. Walang pakinabang sa'yo, pabigat ka. Bakit di mo kaya gayahin si Jeffrey o sino pa man dyan na magaganda ang kanilang buhay? O meron po ba kayong kakilala na ganitong mga magulang? Bakit ko po tinatanong ito? Sapagkat ang mga salitang iyon na binibitawan ng mga magulang, lalong-lalo na ang ating ama, ay magmamarka o tatatak sa puso at isip ng mga anak na kung saan ang kanilang mga magulang mismo ang nag-imprenta nito sa pamamagitan ng kanilang pananalita, ng kanilang actions, na kino-question yung kanilang kahinaan o yung kanilang kahalagahan. Ang mga salitang ito ay makagagawa ng malalim na sugat na siyang huhubog kung papaano natin tinitingnan ng ating sarili at ng ating halaga. Ngunit narito ang mabuting balita. Hindi ka dinidefine ng iyong nakaraan at hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At ngayon ay tutuklasin natin kung papaanong mapagagaling
at mapapanumbalik ng pagmamahal ng ating Amang nasa langit ang ating sense of worth. Madaling i-internalize ang mga negatibong messages ng ating nakaraan na kung saan ay sila ang magdidikta ng ating self-esteem o yung pagpapahalaga sa ating sarili. Gayunpaman, ang mga nakapipinsalang paniniwalang ito ay walang final say sa pagdidefine ng ating kahalagahan. Sa halip, dapat tayong bumaling sa mga teachings o dun sa mga ipinamalas ng ating Panginoong Hesukristo upang ating maunawaan ang ating tunay na halaga o kahalagahan. Ang mga talatang nabanggit ay inire-remind tayo ng matinding pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Hindi lamang siya nagsasalita ng mga words of love, kundi ginagawa niya ito. Laging may action. At ang kanyang mga actions ang nagpapahayag ng napakalaking halaga, sabi nga, kasing halaga ng langit. Kusang loob niyang tiniis ang sakit at pagdurusa doon sa krus upang mamatay para sa akin at sa iyo. At upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng pag-asa at ng pagkakataong magsimulang muli sa tuwing tayo ay nadadapa o bumabagsak. Kung sakali mang kino-question natin ang ating kahalagahan, tandaan natin lagi na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kailanman magbabago o nagbabago. Kahit ano paman ang iyong nagawa sa nakaraan, hindi ka ginamit, hindi ka unworthy, hindi ka rin isang kabiguan sa mata ng Diyos. Sapagkat siya ay isang ama na nagmamahal sa iyo unconditionally. At ang kanyang pagtitiwala sa iyong kakayahan ay hindi kailanman matitinag. Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang matatag na angkla ng ating buhay. Ang pundasyon na kung saan ay itinatag natin ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. Ina-assure tayo ng Biblia na tayo ay fearfully and wonderfully made by God. Yan ang sinasabi sa Psalms 139:14. At ganun din na tayo ay isang masterpiece ng ating Panginoon sa Ephesians 2 verse 10. Ang mga verses na ito ay nagpapakita ng katotohanan ng ating tunay na halaga sa isang mapagmahal na ama na lubos na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Ang pagpapanumbalik ng iyong sense of worth ay maaaring isang paglalakbay, ngunit hindi mo ito tatahakin na mag-isa lang. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga supportive groups or mga supportive communities ng mga mananampalataya at humingi ka ng guidance sa isang mentor or counselor. Mag-spend tayo ng quality time para sa panalangin at pagmumuni-muni ng salita ng ating Panginoon. Yakapin ang katotohanang ikaw ay isang anak ng Diyos na lubos na minamahal at itinatangi niya higit sa lahat. At bilang panghuli, ang bunga ng mga masasakit na salita at mga peklat na iniwan nito, makakasumpong tayo ng pag-asa at katubusan sa hindi natitinag na pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa iyong nakaraan o sa iyong mga nagawa, kundi ito ay masusukat sa pagmamahal na ipinadama at ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay para sa atin. Nais ng Diyos na malaman mo na hindi ka kabiguan at malayo ka sa pagiging unworthy. Yakapin mo ang katotohanang meron kang amang nagmamahal sa iyo, na naniniwala sa iyo at handang gabayan ka sa landas tungo sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. At habang tinatahak natin ang landas ng muling pagtuklas ng ating halaga, nawa bigyan tayo ng kapangyarihan ng love o ng pagmamahal ng ating Panginoon na nagtitiwala sa kaalaman na tayo ay inaalala, minamahal, pinapahalagahan ng higit pa sa inaakala natin. Purihin ang ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa buong magdamag na naranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon. At ganoon din, salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli ikaw ay aming nakaniig sa pamamagitan ng prayer covenant na ito. Nawa ang mga salitang narinig namin ay patuloy, Panginoon, na tumimo sa aming isip at puso. At ganoon din, Panginoon, na maihayag din namin sa iba. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapalang nararanasan namin, sa provision mo, sa pagpapagaling mo sa mga karamdaman namin. At sa mga oras na ito, Panginoon, amin ding inaalala ang mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Patuloy, Panginoon, na hiling namin na hipuin mo ang kanilang lupang katawan upang maranasan nila ang higit na mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga plano, at sa mag-asawa, patuloy na pag-alabin mo ang kanilang pagmamahalan. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, patuloy na ine-entrust namin sa inyo sa lahat ng aming gawain, mga pinaplano, lalo na sa aming mga ministries, ay madakila ka at maitaas ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy na hiling namin na patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.